Sa bidyong ito, aakalain mo na wala sa sarili si kuya na ini-injectionan ang isang kawayan at ginagawa rin ito ng isa pa gamit ang mas malaking syringe. Dito nga ay kinabitan pa ng parang dextrose ang kawayan na para bang may sakit. Kung iniisip mo na isa itong prank o challenge ay nagkakamali ka dahil ito ay bahagi ng proseso ng paggawa ng wine kung saan ang kawayan ay binubutas, nilalagyan ng alak sa loob at saka pinapako. Ito ay ang bamboo wine o bamboos, isang kakaibang uri ng Chinese wine na naging popular sa ilang bahagi ng China. Iba-iba ang klase nito na may kulay pula at dilaw depende sa sangkap. Pwede itong inumin agad mula sa pinutol na bahagi ng kawayan na nagsisilbing natural nitong lalagyan. Ngunit bakit nga ba sa kawayan nila ito ginagawa? Ang kawayan ay isa sa pinaka-versatile na halaman na matagal nang ginagamit ng tao sa iba't ibang paraan. Sa ilang mga lugar sa China, natututunan nilang gamitin ito hindi lang sa construction o pagkain, kundi pati na rin sa paggawa ng alak. Isa sa pinaka-unique na paraan ay ang paglikha ng bamboo wine gamit ang sariwang bamboo stalks. Ito ay matagal nang malawakang ginagawa at kinokonsumo sa iba't ibang lugar tulad ng Yunnan, Fujian, Hunan at Guizhou. Sa paglipas ng panahon, lalo itong sumikat at dumami ang demand, kaya maraming komunidad ang ginawang parang production sites ang kanilang mga bamboo forest na naging malaking source ng kita para sa mga lokal. Pero paano nga ba ito ginagawa at bakit sa kawayan? Sa paggawa ng bamboo rice wine, gumagamit ng high pressure injection technique para direktang ipasok ang alak sa loob ng young bamboo plants. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting napupuno ng alak ang loob ng kawayan at sa loob ng ilang buwan hanggang isang taon, hinahayaan ng alak na mag-mature sa kawayan para makuha ang pinakamagandang kalidad ng wine. Sa loob kasi nito, ang bamboo sap, resin, at flavons na isang natural liquid na nire-release ng kawayan ay nahahalo sa alak na siyang nagbibigay dito ng kakaibang lasa at aroma. Mas nagiging mababa rin ang alcohol content nito kumpara sa ordinaryong alak dahil may bahagi ng alcohol ang naa-absorb ng kawayan. Pero alam nyo ba na may iba't ibang uri ng bamboo wine depende sa lugar, proseso at sangkap na paggawa nito? Sa Ningbo, ang Wangshengda ay isang lumang tindahan na gumagawa nito sa tradisyonal na proseso gamit ang fermented glutinous rice na pinapasingaw sa isang kahoy na lagayan at may nakapatong na metal pot sa ibabaw. Ang resulta ay tinatawag na shaoju o burnt spirit, isang matapang na alak na may humigit kumulang 52% alcohol content. Kapag napuno na ang tangke ng alak, umaakyat ang mga tauhan ng Wangshengda sa taas na humigit kumulang 600 metro patungo sa isang bamboo forest. Pumipili sila ng matibay at malusog na kawayan na kayang maglaman ng hanggang 3 joints ng alak lamang. Hindi ito maaaring sumobra dahil maaapektuhan ang paglaki ng kawayan. Sa ilang lugar naman tulad ng Sichuan, ginagamit ang rice wine o sorghum wine gaya ng Wuliangye bilang base ng bamboo wine. Ang kombinasyon ng mga sangkap tulad ng glutinous rice, corn at wheat ay nagbibigay pa ng mas complex na flavor profile sa inumin. Kung health benefits naman ang pag-uusapan, pinaniniwalaan na nakakatulong ito sa paglilinis ng baga at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Dagdag pa rito, sinasabi rin na sagana ito sa vitamins at minerals dahil na rin sa infusion ng kawayan. Pero mahalagang tandaan na wala pang sapat na pag-aaral ang magpapatunay nito. Sadyang mamahalin ang inumin na ito dahil sa masela nitong proseso at ang ilang premium na klase ay maaaring umabot hanggang 500 yuan o mahigit 4,300 pesos kada tube. Marami pa rin ang naeengganyo bumili dahil sa kakaibang proseso ng paggawa at pinaniniwala ang health benefits nito. Pero sikat man ang inumin na ito, nananatiling limitado ang produksyon nito dahil hindi pwedeng madaliin ang kalikasan. Hindi kasi pwedeng basta-basta damihan ng alak sa bawat puno dahil maaari itong mamatay. Kaya naman nananatili itong isang artisanal at rare na produkto. Kung iisipin, swak na swak sa trend ngayon ang bamboo wine. Natural, sustainable at artisanal. Hindi lang siya inumin kundi isang halimbawa ng kung paano ginagamit ng tao ang kalikasan sa malikhaing paraan. Ikaw ka-awesome. Gusto mo ba ng isang shot ng wine na galing sa kawayan? This is your Kuya Dowell from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome.